Finally, nagkita kami ni Ogwen. Ang topic is, iikot lang ako regarding do sa ano, I think kung daw kakamali, siya yung kauna-unahan or in a while or siya yata yung public na nag-post sa socials na bumili nilang electric vehicle. Ito, correct ko na, media ngayon. Sorry. Tinutroll namin yung ano namin, yung viewers, yung ano lang namin, yung fans namin. Which is, hindi talaga sa akin yun. Kay TC talaga yun. Parang, Kay Kyle talaga yun. Kay TC talaga yun. Siya talaga yung main Talaga katakain ko. Oo, siya. Lalo. Hindi naman sa akin talaga yun. Kay Kyle talaga yun. Kay Kyle talaga. Tinutroll lang namin yan. Kasi si Flop pati ako. Alam ko na lang kay Kyle. Sige. Sige natin. Sige. Next mo na lang kay Kyle. Noong ginagawa lang namin nun, parang tinutroll namin na ano. Parang nakabila ako ng bahay, tapos after nakabila agad ng kotse, parang sobrang bilis. Pero di naman talaga kaya ng budget. So, ayun lang, tinutroll lang talaga namin fans namin. Troll wala talaga. kasi yung ulo lumabas sa reko ko na ano, ako lawa bali tuloy ako. Sige, okay lang din. Sige, mapasa na natin mamaya yun. Thank you. Thank you. So, ito yung call of, si Kyle pala may-ari ng BYD vehicle na pinost ni Ogwen. So, hindi ko kakamali, ikaw yata yung kauna-una na MPL page player na in public na nag-post na bumuli ng electric vehicle. Lalo nung time na yung in a while na in a streak na naglabasan din ng bumili din ng bagong vehicle sila Sanford, sila Sanji. So bakit electric vehicle ang pinili mo? Siguro isa na rin yung factor na tipid sa gas. Kasi chine-charge ko lang kasi yun kapag ginagamit ko. So, minsan di ako gumagamit ng gas, mga electric lang talaga yung ginagawa ko para tipid talaga sa gas. Lalo na ngayon, sobrang mahal na ng gas ngayon. Maabot na ng mga 150 yung diesel, may 100 yung gas, ganun. Kaya pinili ko yung electric car kasi parang in the long run, talagang mas makatipid ako sa mga gas. Okay. For the record, anong klase yung BYD yung model mo? BYD Sea Lion 6 Stone Grey. First choice mo na talaga siya. As in, years ahead pa lang. Siguro last year, nung bumili ako ng pinaka-first choice ko talaga, yung first choice ko talaga is yung Honda Civic RS Turbo. Kaso, hindi ko kaya bilhin ng brand new kasi pumapato mga 1.8, 1.92 M ganun. So, ginawa ko, bumili ako second hand. Tapos, parang hindi ako hiyang sa second hand. Parang nasiraan ako, ganun. Pinalik ko ulit dun sa may-ari. So, ang ginawa ko, napag-isip ako, parang maraming kasi yung choices. Una, Toyota Race. Pangalawa, Corolla Cross. Pangatlo, Yaris Cross. Tapos, wala akong mapili. Pang-apat naman yung Mitsubishi Destinator, ganun. Tapos, nung nakita ko yung jowa ng pinsan ko, na nagtatrabaho sa BYD, parang na-amaze ako, nag-search ako sa TikTok or what, nag-research ako about sa BYD, okay naman. Tsaka, in-advise din sa akin nung magulang ko na pwede naman daw kasi tipid din sa gas. Okay, so part ba ng reason ng pagbili mo is mas nakatira ka sa city or dito sa within sa Metro Manila? Yung reason ng pagbili ko sa BYD para di na kami mag-rent ng car papunta sa mga province namin kasi may tradition kami every Christmas napunta kami sa province namin. So nung wala akong car, ginagawa ko, nagre-renta lang ako ng car, ganun. Or kaya nagko-commute kami. So, kaya ako binili itong BYD para di na kami mag-rent or mag-commute. Tsaka tipid na rin sa gas. Tsaka pag nag-long drive, talagang kayang-kaya. Ano yung farthest province na nadala mo na yung kotse? LU. La Union. LU? Yeah. Is it for, sabi, nag-beach ka? Sabi? Yeah. Okay. Outing kami ng mga team. Okay. Fast forward ngayon, since 3 months na yung vehicle mo, anong reaction mo na parang na foresight mo na lala ngayon, alam naman natin lahat, tumaas yung gasolina. Yeah. So ano yung reaction mo na parang napasabi mo na, buti na lang? Siguro, di ako naapektuhan dun sa pagtaas ng gasolina kasi simula nung nagpa-full tank ako nung last 2 months ago, February 30 nag-team building kami. Pina-full tank ko siya. Hanggang ngayon, di ko pa siya na pinapagasan. 2 months na.
Tapos yung gas ko pa rin nasa around half pa. Mga 60% ng gas ng ano ko, gas ko. Hindi, di ba full, ano yun? Di ba fully electric yun? Hindi siya fully hybrid. May Hybrid gas, lang siya. may Okay. electric. So, HEV tipid pala siya. talaga siya. Okay, that's still good pa rin naman. So, sabihin, meron pa rin may ginawa ka naman customization doon sa ano mo? Doon sa Wala HEV pa. mo? May plano akong ano siya eh. Parang susulitin ko muna yung mga freebies ng ano eh, ng kase. So bago ko siya palitan eh. Siguro plano ko dun magpalit lang siguro ako ng mags, ng tint, ganun. Yun lang. Tapos di ko na siya masyadong gagastusan kasi di rin ako more ano eh, parang papapugiin yung car. Gusto ko ano, kapag papapugiin ko, hindi BYD. Hindi siya typically na ay yung gagawin kong poging kotse ko. Gusto ko yung mga sports car, kagaya car, yung mga GR ganun, mga Toyota, mga Civic, mga mga Mustang ganun. Ganun yung gusto kong papugiin. Pero yung BYD parang hindi ko siya sobrang papapugiin ng sobra. Parang gamit lang talaga, gamit. Parang more on work sa trabaho lang gabi. In 10 years time kaya, medyo magiging confident ka na ba na to go full EV? I don't think so kasi mas gusto ko pa rin yung may gas eh. Dahil mahirap kapag kunyari nag-long drive ka tapos yung pinuntahan mo walang charge yan ng ano, sasakyan. So, mas trip ko pa rin talaga yung hybrid na gas tapos electric. So, to close this one up, in 5 years time, ano yung gusto mong ma-achieve with that car? Siguro kung makaluwag-luwag, mas pipiling ko yung ano, pinapangarap ko talaga yung normal range lang ng budget. Siguro Honda Civic talaga. Yun talaga yung gusto ko. You go back to sa Honda Civic pa rin. Yeah, pero brand new na. Hindi na siya second hand. Pero you're still, at itawid pa rin sa garage yung ano mo, yung BYD mo. Ibibigay ko sa family ko. Ayun, sige. Thank you. Thank you.